guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mega love shout out to Tony Ricafort. Ayan, so nasa Pilipinas na siya pero nanonood pa rin siya ng mga video ko. I don't know why, pero thank you so much, be. Ayan, so may tanong siya kung yung mga employer daw na nilayasan or inalisan ng mga katulong nang wala pang 3 months and then umalis na, wala pang 2 months, umalis na, nag-break na, makakakuha pa daw ba ng helper? Ang tanong po or ang sagot is yes. Depende. Ayan. Kasi, ang ginagawa nila, halimbawa, ngayon, 3 beses kang kukuha or ngayon, yung amo na yon, yung pangalan niya, siya yung mag-a-apply ngayon or kukuha ng katulong, halimbawa dito, amo kong babae nakapirma sa kontrata and then nag-break contract ka ngayon. Susunod, kukuha uli siya, kanya uli. So, break contract na naman. Ang gagawin niya is hindi niya na pangalan yung next na katulong. Pwedeng pangalan ng asawa niya, 2 beses niya din gawin. Kasi guys, kapag yung isang amo na yon and 3 consecutive or puro break contract yan sa loob ng 1 taon, tsaka lang na hindi sila mabibigyan ng visa ang katulong or mare-reject sila, hindi na sila pwedeng kumuha ng katulong, mako-question sila. Pero as long as pinapalit-palitan nila yung mga pangalan ng mga nakapirma sa kontrata, is pwede yun. Pwedeng kapatid yung nakapirma, ganun ginagawa nila, mautak sila. Kapatid, mama, ayan, di ba? Yung marami silang pamilya eh. Pwedeng kapatid niya, mama ng amo kong lalaki, halimbawa, mama ng amo kong babae, halimbawa, lolo or yung papa niya, di ba? Ang dami nila, marami silang family tree. So lahat yan pwedeng pumirma ng kontrata and pwedeng yung katulong na yun is yun yung pagtatrabahuin nila sa bahay. Kasi pwede silang magbago, depende yun. Yung mga masasama ay mga ugali and puro break contract, ganun ginagawa nila para magkaroon sila ng katulong. So ganun yung ginagawa nila, alam na nila yung pasikot-sikot niyan. Syempre, alam na nila sa sarili nila na masama ugali nila, na walang magtatagal, pero bakit hindi nila binabago yung ugali nila, no? Alam na nila na hindi tumatagal yung katulong nila, ibig sabihin may mali doon sa ugali nila, pero bakit hindi nila binabago? Ayun yung question doon. Napakagago talaga nila. Ayan. So, ganun yung ginagawa nila. Sa atin naman ng mga katulong, pwede tayong magreklamo sa labor. Ayan, pwede kang magreklamo doon. Isasaad mo doon kung ano yung nangyari. And katulad nung isang katulong na nag-usap sila, parang may kasunduan lang sila na mag-break contract siya, and ganun yung mangyayari. So ngayon, iniba na ng amo, ginawa na siyang masama ng amo, and sabi ng amo sa kanya, ipapa-blacklist daw siya. And ngayon, yung reason doon is hindi niya maintindihan. So ngayon, naka-blank kasi. Ang sabi ngayon niya, kasi gusto niya na ngayong lumaban kasi ipapa-blacklist siya. So, naging mabait pa siya nung pag-alis niya kasi pinressure siya. Pero ngayon na nalaman niya doon na chinika ng katabi niya, na sinabi daw doon ng katulong, ng amo sa kanya na ipapa-blacklist siya, parang doon siya naglakas loob na bakit mo gagawin sa akin yun? Ang ayos-ayos kong umalis dyan, nakisama ako kahit na pinilit nyo lang ako na pumirma para sa ikakatahimik natin kasi ayoko na talaga dyan. So bakit ganun ginanito mo ako na ipapa-blacklist? Ngayon gusto niyang lumaban and meron siyang mga proof na pinapatrabaho siya sa ibang bahay and ang oras ng tulog niya, and meron doon nakasaad na parang meron silang chat na nangyayari na parang sinabihan siya ngayon na basta meron siyang panlaban kasi meron siyang screenshot or chat na may sinabi yung amo na mali, yung labag sa batas, ganun. And yun, parang tinakot din ata siya. So ngayon, ang sabi niya, lalaban na lang siya. Lalabanan niya na lang yung amo niya kasi siya yung mabablacklist. Ngayon, gagawin niya, pumunta siya ng Hong Kong labor, pupunta siya doon, and isasaad niya, mag-a-appeal siya ngayon. So, ang mangyayari ngayon, pwedeng yung amo yung ma-blacklist. Kasi pantay dito sa Hong Kong yung batas ng katulong tsaka ng employer. Kaya, pwedeng kapag ikaw yung napatunayan na tama yung inano mo, and pwede mong panindigan, halimbawa, pumirma ka doon, blank, and walang binigyan nila doon na ganito, ikaw yung may gusto na mag-break kasi tamad ka, ganyan-ganyan, and pinirmahan mo yon kasi naka-blank, hindi mo alam ano sinulat nila.
So ngayon, pinapasa nila yun sa immigration. Ngayon, mag-a-appeal ka. Sasabihin mo ngayon doon na pumunta ka muna ng labor and pagkatapos nun, punta ka ng immigration and hindi ko alam kung anong process. Basta labor ka muna magsimula. Ayan. And then sasabihin sa'yo, isasabi mo doon lahat and isasaan mo or sasabihin mo doon na pinilit ka lang nila. Panindigan mo yung salita mo na sabihin mo, pinressure ka nila, pinilit ka nila na pirmahan yan. Hindi pwede kahit balikuin yung salita or pag-anuhin, focus ka lang dun sa pinressure ka nila na pagpirmahin. Pinilit ka nila, binudol ka nila. So, dun ka lang, mag-stick. Hindi ka pwedeng mag-iba-iba ka ng ano. Dahil sa ano na yan, pwede namang mangyayari kasi sasabihin mo, hindi ka nila pa uuwiin or hindi ka nila pa bababain or hindi nila ibibigay yung sahot mo hanggat hindi ka pumipirma. So, pinressure ka nila. Pag yun yung inano mo and napatunayan na napakasalbahe nila sa'yo is pwedeng sila ngayon yung ma-blacklist sa sa immigration. So, yun yung sa mga matatapang, kaya nyong gawin yan. Ako, kaya ko yan. Kaya ko yan. Kapag ako ganyan, bibigyan ko talaga sila ng magandang laban. Kasi sa Pinas, na ako yung sanay na ako sa ganyan. Kasi, ilang years akong naging OIC. So, pag may nangyari dyan sa store, ako yung una, kailangan maging matapang ako. Halimbawa, may nagwala dyan sa store na sinabi, 1 month niya na binili yung items, salamin. Nagasgas. Siyempre, pinupunasan niya. Hindi ko alam anong pinupunas niya. Alcohol siguro. Nagasgas yung lens. Bumalik. Papalitan niya daw. Yung cashier ko, tinakot niya. Sabi niya, ganyan-ganyan, ire-report ko kayo. Peke yung parinda niyo, ganyan-ganyan. 1 buwan. Pwede kong 5 days, 7 days. Replacement, pwede yun. Pero 1 buwan. Dapat, ako alam ko yun kasi syempre binasa ko and yun yung code of conduct sa DOLE talaga. So pagdating ko ngayon, sinabi niya sa akin na, palitan nyo to. Talagang niyabangan niya. Palitan nyo to. Sabi niya gano'n. Napakapeke ng parinda nyo. Sabi ko, kailan mo ba ito binili? May resibo ka. Ginanon ko siya. Talagang, ganito na talaga ako magsalita. Sabi niya, 1 buwan ko na yan binili. Tingin mo may resibo pa ako? Sabi ko sa kanya, tingin mo tatanggapin ko yan? Wala kang resibo? Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi niya, natatandaan mo ko. Ikaw yung nag-assist sa akin. Kahit ako nag-assist sa'yo, hindi kita i-entertain ng ngayon hanggat wala kang resibo. Sabi ko gano'n sa kanya. At saka, 7 days lang yung replacement namin. Ginamit mo na yan. Lumuwag na nga yan kakasuot mo Tapos ngayon, gaganunin mo. Isasauli mo sa amin. Magkano mo yan binili? 699? Sabi ko gano'n sa 699, magpapakilala kayo. Ginanon ko talaga. And then yung mga tao is nakatingin na sa amin kasi nagsisisigaw siya and nasa entrance kami ng mall. Tapos bigla niyang pinukpok ngayon yung salamin namin, yung stall na salamin. Tapos talagang nagpanting yung tinga ko. Sabi ko, putang ina, gumanon talaga ako. Putang ina, gumanon ako. And then sabi ko talaga, guard. Tinawag ko yung guard. Sabi ko, may nagwawala dito. Sabi niya, kausapin ko yung manager mo. Sabi ko, kahit kausapin mo, ganun pa rin yung sasabihin nun. Resibo hinahanap namin. Sabi ko talagang ganun. And then yung cashier is nanginginig na dun sa gilid. Kasi nga, na talaga, yung mainit na talaga. And ako, hindi talaga ako nagpapatalo. Partida, bata pa ako noon. 25 years old lang ako. And then, nakaganon lang ako. Tapos salita siya ng salita. Sabi ko, guard, nagsisisigaw, sabi kong ganun. Tapos lumapit yung babae. Sabi niya, wag mo akong ginaganyan. Sabi niya, nginingitian ko kasi siya yung ngiti na nang-aasar. Ginaganunan ko siya. Tapos nagsasalita siya and then ginaganunan ko siya. Sabi ko, hindi yan, kahit maglupasay ka pa dyan, ma'am, hindi ko yan papalitan. Ginanon ko talaga. Tapos sabi niya, akin na yung papel. Kasi sabi ng guard sa kanya, papalabasin kita, nakakaistorbo ka, nag-iiskandalo ka dito. Ginanon siya ng guard. And then, akin na yung papel, magsusulat ako. Sinumbong mo pa ako sa guard, pwede naman tayo mag-usap ng tama. Pwede mag-usap ng tama, sumisigaw ka na nga dyan Ginanon ko talaga. So yung mga ganun is, kailangan mo talaga maging matapang. Pag dito, kailangan presence of mind, meron ka. Kailangan lalaban ka. So hindi talaga, pag ako ginanya ng amo ko, bibigyan ko talaga siya ng magandang laban. Hindi talaga ako magpapatalo. Kaya nga nagugulat sila yung mga bagay na, alam mo yon, yung hindi niya ini-expect na nagagawa ko, katulad nga nung bote ng bata na naiwan ng bata sa school. And then, sabi ng teacher doon, wala daw naiwan, wala. So, ako yung nagbitbit sa bata. Sabi, iniisip ng amo, nahulog sa daan, di ko napansin kasi ganyan-ganyan. Yun yung pinupamukha niya sa akin na nahulog sa daan yung baso, yung tumbler. Alam ko sa sarili ko, hindi ko nahulog. So, ngayon,
isa lang talaga yung tumbok ko. Doon lang talaga sa may school. And ini-insist ng school niya, hindi nga uminom yung bata daw doon sa loob. So, hindi daw natanggal sa bag. Hindi daw pinakialaman ng bata. Wala daw silang nakita doon. Inilibot na daw nila. So, ngayon sabi ko, saglit lang, babalikan ko doon. Titignan ko sa daan. Sabi ko ganun. Kasi nga, nakasimangot na yung amo kong babae bago pa ako nun dito. Wala pa akong isang buwan. And then, naglalakad ako. Pumunta, hindi na in-expect ng amo ko, ang alam niya lang, maglalakad ako sa daan. Bumalik ako doon sa school. Sabi ko talaga doon sa teacher, sabi ko, yung tumbler ng alaga ko, pakitingnan naman sa loob. Sabi niya, wala, tinignan na namin, ganyan. Sabi ko, hindi. Sabi ko ganun, ako yung nagbitbit sa kanya sa daan, wala kaming ibang pinuntahan, and wala akong nakita na nahulog. So, alam ko talaga, nandito lang yun. Paki-double check po, ginanon ko talaga. And then, ayun, naghalongkat sila. Di talaga ako umalis. Tapos, maya-maya, lumapit yung pandak na teacher. Sabi niya, ano hinahanap niya? Kasi nga, nakaisorbo na ako. Kasi, bawal daw na buksan yung pinto. Pero, hindi ko talaga, binuksan ko talaga. And talagang hindi ko sinara. Sabi nila, sara ko daw. Hindi. Hanggat hindi ko nakukuha yung tumbler. Ganun talaga sa utak ko. Tapos, sabi nung pandak, sabi niya, anong problema? Bakit? Sabi niya, hinahanap niya yung tumbler. Wala nga dito. Ganyan. Sabi niya, tumbler ba? Anong kulay? Pink? Sabi ko, oo. Sabi niya, niligpit ko. So, nandun nga. So, sinend ko sa amo ko yung picture. Sabi ko, nakuha ko na yung tumbler. Sabi niya, saan mo nakita? Sabi ko, nandito sa school. Binalikan ko. Kinuha ko talaga sa loob. Kinuha ko talaga. Pinadouble check ko sa kanila. So, yung mga ganong bagay, hindi in-expect ng amo ko na magagawa ko yun. Alam niya na paunti-unti na, alam mo yun, yung mga ganyang bagay, na hindi niya ako pwedeng utakan, hindi niya ako pwedeng isahan kasi alam niya na alam ko yung ginagawa ko. Katulad nga nung nasaraduan ako dito, na-shock siya sa akin. Sabi niya, napakatalino mo, naisip mo talaga na pumunta sa baba and kunin yung number ko doon and doon makitawag. Sabi ko, kumo naman kasi yun. Syempre, meron talaga silang contact ng bawat tao sa loob ng bahay na to, sa buong building na to. So, parang sa isip ko, napaka-easy niyan. Parang sa isip ko, easy lang yan. So, yun na ng amo ko na, yun nga. And nakikita nila na parati kong dala. Dito ata, pwede kong ipakita sa inyo. Eto. Parati niyang nakikita to sa akin. Parati niyang nakikita na bit-bit ko to or basta nakaipit yan dito kung saan-saan. Kasi pag wala akong ginagawa, binabasa ko to. So alam niya na kung ano yung mga nandito, code of conduct to lahat. Karapatan ng katulong and karapatan ng amo nandito. Kaya hindi niya ako pwedeng utakan. Kaya siguro yung amo ko hindi rin, medyo ilang din siya na anuhin ako kasi nga nilalabanan ko talaga. So ayun lang guys. Siguro naman na-explain ko about doon and nakachika pa ako. And Tony, thank you for watching. I love you. Bye-bye!